Magandang umaga. Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882, August 19, 2025, Martes. Ako si Conrad Manal, kasama natin, Joel Laksamana. Maya-maya pa rin Jonathan De La Cruz. Good morning! Good morning! Morning sa inyong lahat! August 19, di ba Manuel Quezon? Di ba August 19, Manuel Quezon, kapanganakan? Mapapanood ang karambola sa aming news website www.dwiz882am.com. I-download DWIZ 882 app. Live tayo, Facebook, YouTube. Kung maaari, follow, subscribe, like, share, and comment. Mapapanood din ang karambola nationwide sa Digital Free TV, Aliw Channel 23 at DWIZ News TV. Meron tayo sa Signal, Sulit TV, Satellite, TV Plus at GMA for the Box. Good morning, pare. Good morning, good Meron morning. ka bang gustong batiin? Ayaw mong batiin? Hindi, pare, may babatiin ako. Ayaw mo ba? Talagang bate? Hindi magpapapansit ako. Baka yung magulang magpapansit. Oh. Meron akong apo na napakaganda, 10 years old, nanonood ngayon. Si Makayla Ingkoko, dyan sa Pasay. Si Makayla, 10 years old na. Hi, Makayla. Yan, nice. Birthday ngayon nung aking isa sa grupo namin dyan sa Caloocan, si Manuel Talaw. Kung tawagin namin yan, Nonong. Kaya pala siya Manuel dahil Manuel Quezon, August 19. Okay, happy birthday, Nonong. Happy birthday. Oo, ano yan eh. Magaling mag-basketball yan, no? Okay. No. Pero hindi nagtuloy eh. Nagtrabaho agad. Happy birthday din sa aming Aliw at DWIC Audio Tech, Fred Belamana. Ito ba ay siguradong pansit to? Maligayang Hindi pa. kaarawan. Ha? Audio Tech eh. Walang paset. Nakpo. Okay. Ano po? Makuha kayo sa tingin. Pare, pahirap ng pahirap pa sitwasyon. Tungkol dito po sa paano kaya natin ma-solve. Maingay po ngayon tungkol dito kasi sa budget. Lalo na doon sa flood control. Siyempre, kailangan nating alamin yon. Ano ba talaga? Meron ba nagkalokohan? Ngayon, yung issue na yan, nakaka-apekto na doon naman sa process ng panibagong budget. Right. Sa 2026 budget, Yung yung ibig sabihin. Budget 2026, by itself, problematic na yan. Dahil ang dami mo kailangan i-resolve ba dyan. Ano yun? Yung mga items. Di ba? Kailangan natin tignan yan. Kailangan tignan ng Kongreso yan, yung mga items na nandyan. Tapos, how to finance it? Saan kukuha ng Saan kukuha ng pera? gugugulin, Ayon po sa pag-aaral ng House, yung projection ng Department of Finance, kung magkano ang malilikom na income, tax revenue, and other income ng gobyerno, ay masyado raw pong optimistic. Hindi ganun ang pagkakaantingin nila. No? Mas mababa doon. That's another problem. That's another problem. Ngayon po, kailangan natin mangutang na mangutang. May problema tayo dyan sa utang. Why? Ang tingin po nila, ang ating pagkakautang ng gobyerno Ilang trillion ba yan, pare? ay aabot na ng 25 trillion Okay. by 2030. So, yan po mga factor na yan, magiging issue sa budget. Di ba? Ngayon, yung issue na yan, hinihimay nila, nag-hearing nga kahapon, ay merong isang hobby ring. Ano ba tawag dyan sa English? Ali-aligid na... Nakapato nasa ibabaw na. Parang yung Hindi, kumbaga... yung the Damocles sword. nakahang... Tutok sa ulo nyo. Nakatutok eh. Yung issue na yan. So kahapon po, nagkaroon ng mahabang diskusyon at medyo maanghang na mga salita.
nag-meeting yung Development Budget Coordination Committee, DB. Nag-briefing ho sa House Committees on appropriations tungkol dyan sa budget. Meron po si Toby Chanco, gusto niya alamin ang nangyari doon sa 2025 small committee para raw hindi na maulit dito sa budget for 2026. Tama lang naman yung kanyang request. Tama ba na yun? oo. Paano hindi masagot nung committee dahil hindi naman sila involved doon? Ang head po ngayon ng APRO ay si Congresswoman Swansing. Ang head ng APRO nung small committee ay si Ginoong Saldico. Hindi, congressman pa rin ba yan? Okay. Ang hinihingi ni Congressman Toby Okay. is that i-furnish sana ng chair yung lahat sila, members ng signed report ng small committee for 2025. Ito yung, di ba? Ano sabi ng chair? Medyo nahirapan sagutin ng chair yung sagot na yan. At sinabi na lang ano ba, under consideration na lang yung kanyang request. Yun ang kanyang request. Pero sabi ilalabas ba yung report? Kung meron man. Kung meron man. Ang balita, wala naman talaga report. Sabi ni Swansing, ni Congressman Swansing, hindi siya committee chair at the time. Nung small committee So, paano yun? Wala na si predecessor niya, si Saldico, who supposedly signed because of health reasons. Resigned pala because of health reasons, di ba? So, nung nagsalita po si Secretary Recto, tinatanong siya, ano ba nangyari dyan sa budget cuts noong 2025? Ang nangyari po kasi dyan, okay, may mga tinanggalan. PhilHealth. Ano po ba yung tinanggalan? PhilHealth, education, maraming tinanggalan. Tapos inilagay sa public works. DPWH, public works. So, tinatanong si Ralph Recto tungkol doon. Sabi ni Recto, hindi naman ako gumawa niyan. Ang Kongreso. Bakit ako mananagot? Ganyanan na, So, pareho sila nasagot ni Swansea. Walang malinaw po, walang mali, kasi that's an ugly issue. Yeah. That will keep on coming back. Yan yung sinasabing Damocles sword. Oh, dark clouds hovering over hanggat hindi diba? na re-resolve. Ang ibig sabihin, aayusin lang natin yung 2026. Paano yung nangyari noon, di ba? Yun. Bumalik lang yan to haunt us, di ba? Di ba? Babalikan at babalikan yan. Hanggat during the budget deliberations, may mangyayari at mangyayari dyan. Kasi nga, nahalukay na po ang ang hirap ng himayin yan, ano? Nahalukay na yan paano nagkalabasan na ng But baho that was awkward, yung request ni Congressman Chanco noon, Nabotas Judge, congressman natin. Na alam niyang hindi masasagot. So ganun na lamang po natapos. Gusto raw bigyan ng report yung small committee report. Diyan po nagkalokohan daw. Nakita mo yung quote ni Congressman Chanco ni Toby. Ano sabi? If within 5 minutes wala yan, ibig sabihin wala yan. Walang report. Ngayon pa lang kayo gagawa. Aray ko. Kasi kung meron yan, computer lang, isang pindot mo lang ng computer. Pa lang yan, print out yan. So, ibig sabihin, pinabayaan si Saldico. Oo. Na siya na lang ang So, wala report yan. Sila na lang. Para bang it's their own kingdom. Yung paggawa-gawa ng budget. Explain mo nga sa taga-subaybay natin sa'yo, wala pa si Kong John. Ano ba yung small committee? Hindi. Dati na ba yan? Traditional wala may ganyan? Doon sa bahay closed door yan di ba? Para hindi na magkagulo. Oo. Isang small committee na lang ang nag-decide for everything. Ayan. Yun nga yun, nagkalipatan. Okay? And usually it is criticized yung proseso niyan dahil walang proper documentation. Ayan nga, wala diba, yung, at saka public oversight. Yan ang problema dyan. Under consideration. Ayan po. Hindi natin alam kung hanggang sa abutin yan. Will it delay the budget process? Pero At asahan na natin, kagaya nga ng sinabi ko, maski sa Senado, magkakaroon ng fireworks ganyan din. yan.
meron ba kayong report? Signed ano? Ayan. Ano nangyari? Kasi Ayan, dyan, dumaan ayan. sa Senado eh. Oo. Shun. Like ano, a knife through butter. A hot knife through butter. Aha. Ayan. Ito yung Smooth. problema. Ito yung problema sinasabi nila. Mhm. Yung pong ating tax revenue, yan ang mas sa akin Oo. Siyempre kailangan himayin yung budget para makuha natin doon yung maximum na pakinabang. Okay. Kasi nga, limited na yung ating finances. Kaya lalong naging mas matindi ngayon ang demands. Di ba? Sa paggamit ng pera. Ha? Ang sabi po kasi ng Department ng Finance, ang kanilang tax revenues 15% of GDP. Para ma-finance yung budget, and yet hindi pa kaya yon, mangungutang pa ng malaki. Malaki. Ito yung problema niyan. Ang utang natin, kagaya nga na sinabi ko sa inyo, 20 trillion. Oo. 27, ba? Okay. Aabutin ng 25 trillion by 2030. Okay? Malupit yun. So, ano ngayon ang galawan dyan? Sabi po ng House Think Tank, sa kanilang tingin, ang projection ni Ralph Recto kasi aabutin ng 4.5 trillion ang government revenues. Tapos next year, 4.9, halos 5 trillion. Ang tax revenue po doon sa total revenues, ang tax revenue by this year ay 4.2, next year ay 4.6 trillion. Sabi po ng House, ang kanilang projection ay di hamak na mababa. Yung 4.1 trillion, ang tingin nila, 4.2 trillion, less yan by siguro more than 100 billion. At yung for 2026, mga less by, the same amount, 100 billion. Saan mo kukunin yun? Kailangan mong tastasan yung budget. Ganun ba yun? Under the law. Under the law, iuutang mo na lang. Baka ganun na lang ang mangyayari. Di ba? Ibig sabihin, ganito pare, nagkakatalo pa rin sila pagdating sa revenue projection. Hindi pa rin maayos yan. So, kailangan pa rin plansyahin yan. Ganyan po kasalimuot ngayon ang budget process. Kapag puro gano'n ang pinag-uusapan, somewhere up there in the clouds, yung baka pakanan ng taong bayan, maisisingit pa doon. Ako lalo na iniisip ko, ito binanggit nga ni Budget Secretary Amena Pangandaman na kulang pa rin the Philippines, hindi natin kayang punan or allocate enough funds para sa essential services, lalo na sa education, health at social protection, bro. Kulang. 3.5% lang ng GDP for education, for example. Diba? Ba't di nila ginawa? Napunta sa flood control. Nagtatanong ka pa rin, ano ba ang gusto mo sagot? Hindi, kung yun ang kanyang pananaw, ba't di niya pinaglaban nung ginagawa yung budget? Ano sabi niya? Magkano lang ang social services? 3.5% ng GDP. Dapat daw magkano? Dapat yan, mga 4% to 6%. Recommended na UNESCO yun eh. Aha. Hindi natin na-achieve yun. Hindi natin in short, laging kulang. Okay. Yung pong, so isa pang magiging masalimuot. Kahapon simula pa lang yun, pare. Ang masalimuot dyan, By the way, pag hinimay, 2026, 274 billion ang naka-earmark para sa flood control projects. Diba? Yan yung diretso flood control. Paano yung ibang? Okay. Paano yung iba pa?
Di ba? Iba pa yun. Ito yung Meron pa iba pa. DPWH, Yan lang oo, yung tama. direct Okay. flood control. Yeah, Meron pa yeah. mga iba. Kaya nga Pero- sinasabi, nagpapaliwanag po ang Department of Budget and Management. Mhm, mhm, Yun daw pong proposal sa national expenditure, yun sa budget, mhm. ay nanggagaling sa kanya-kanyang ahensya. Right. So kung nga sinasabi, doon pa lang sa DPWH, nagkaayusan na kung anong project na tinutulak ni Congressman, Mhm. maisisingit na doon Congressman, oo. sa listahan ng mga projects na gusto ng DPWH at yun yung isasubmit sa Department of Budget and Management. Eh ngayon, nagsasalita itong Department of Budget and Management, wala daw silang control doon sa DPWH. Kung ano yung sinubmit sa kanila, yun yung ipoprocess nila. Okay? So kung sinubmitan niya ng project para kay congressman, para kay senador, nagsubmit ang Department of Public Works and Highways, kaya bang himayin yun ng Department of Budget and Management? Ayon sa DBM, ay hindi raw po. Okay? Sabi kasi yan po ang problema dyan. So, magkakahimayan ba sa budget, Kongreso tungkol dyan? Hindi po. Wala. So, yung mga ginawa doon sa level ng DPWH, mapapasa yun. Mhm. So, nasolve ba natin yung problema? Hindi natin masosolve yan, pare. Kaya nga mahalaga, yung ngayon, di ba? It's, dating gawin lang yan eh. Tingin mo ba magkakaroon ng changes? Yung bang civil society, do you think? Ikaw naman pinangunahan mo ko eh. Yan Okay, nga, okay. yan yung good news. Pare. Ano yung paano naging good news yan? Hindi, ang good news, magkakaroon ng component ng civil society Oh. ay Sa bantay ng magkakaroon ng role sa pagbantay ng 2026 national budget. Eh, In fact, paano? nag-release na ang House of Representatives ng interim guidelines kung paano gagawin yung proseso niya, yung mga people's organizations. Ano nga yung guidelines? Wala pa, ginagawa pa nila. Bro. Gagawin para... So para maayos, yung wala yung mag-iingay ka na lang doon, bro. Kailangan may proseso. Tapos meron silang secretariat nag-create ng task force on people's participation. So, deodorant yan. Para may legitimacy. To legitimize. yung Deodorant lang yan. Deodorant Legitimize ka dyan, bro. the budget process. Kasi nga po, inamin na mismo ng DBM na Transparency yung to. insertion and everything, yung project ni congressman, project ni senador, nangyari na doon sa department level, sa DPWH. Yan yung ipapasa ng Kongreso. Kaya ba na yung mga hihimay By the lahat time yun? dumating na dun sa ano pa ba ang hihimay? Hihimayin nyo ba? Babantayan nyo ron, ano? So, walang na-solve. Meron ba na-solve? Hindi naman, Walang pare. na-solve. Pag ipinlas siya, ano yan? Ano laman yan? Bakit dyan napupunta? Yung mga ganon. Hindi ba pwede yun, bro? You are so pessimistic, bro. Yan ang proseso nga. Magkakaroon ng ganon. Ganon. We are working on the most Teka, open Congress in teka, recent memory. Sabi Sino ni, ba nagsingit nun? Alin? Nung nando sa DPWH items. Hindi sila Nagsingit. rin. Itong mga... Tapos sila rin ang magpapasa ng budget? Pero may nakabantay na civil society ngayon, pare. Makikita ba nila yun? Ano. Gusto ko sa... Kaya ko sinasabi na importante yung 2025 budget kung ano nangyari dyan, magkaroon ng mga kaso. Kung dadalain na lang natin, kasi kung dadaanin natin dyan sa mga civil society, mangyayari dyan. process, walang mangyayari. In fact, Kasi na po eh. let's name names Kasama na na. sistema yung nakaw eh. 'Di ba? So ano yung paraan para ma-prevent yan? Nandun na, umiikot na yung the wheels are turning sa nakawan. Paano i-prevent yan? Para sa akin, konsensyahan. Whistle-blow na ng presidente yan. Alam na daw yung mga kung sino yung mga contractor, sino yung... Hindi, hanggang listahan pa lang tayo ng contractor. Listahan pa lang. At saka yung 15 lang. Ilan bang contractor yan? At meron na bang move? Iba, blacklist na ba? Or what? Ano? Sino bang congressman ang tumira dyan? Okay? So ngayon po, ang nangyayari dyan sa investigasyon na yan, ay sa akin, ay stand still.
Ang balita tuloy ay yung mga kanya-kanyang depensahan na ngayon. Senator Bongo, malicious daw po na yung mga nagsasabi yung pamilya niya kasi may construction business. Yung pamilya ni Senator Bongo. Malicious daw po yan na sila nakakontrol ng flood projects dyan sa Davao Region. Tsaka recycled na raw yan. Matagal na yan. Kasi nga, matagal nang matagal nang nandyan sa, di ba? Ibig sabihin, Paano mo masasabi recycled? Kung bago yung, ano yung sabihin? Hindi, ibig sabihin way before pa, no, nung panahon ng administrasyon ni President Duterte. Doon nga, noon doon siya, gumalaw. Malicious. Kaya malicious daw. Noon pa yan. Malicious. Kasi ang sabi niya, ang kanya daw record, untainted by personal gain. Yun ang sabi niya. Tainted ka dyan. Yun ang sabi niya. Ayan. Okay. So, ano daw po, my conscience is clear. Kasi daw meron siyang delikadesa. Aga-aga. Ba yan? Siya daw po ay probinsyano lamang. At ang ganda. Yung folksy, ano pa siya, approach ng ano. probinsyano lamang at tayong talaga dyan, raw pong nalingkod lang tayo sa bayan. Ayan. Ayan. yung pong kumpanya kasi ng pamilya niya, ang sinasabi niya, ang may-ari yung tatay niya at saka yung kapatid niya. Alfrego Builders and Supply. At saka yung CLTG Builders. Paulit-ulit na lang po daw yung allegation. Bakit kasi hindi, di ba, sagutin na frontal? Bakit gano'n ang mga, that's malicious, and ano? Sagutin nyo ng frontal. Yung mga report. You fight, kung totoong disinformation yan, lies, whatever, how do you fight that? Di ba? With the truth? Hindi, pero alam mo pare, meron ding another school of thought. If you fight things point by point, baka ano ka lang, caught up ka sa kung ano-anong accusation. Sa pabayaan mo na magandang lang. sweeping dismissal of the Ano of these sweeping? charges. That's Ayan. malicious. That's malicious. Meron akong delikadesa. Ayun. I am a probinsya. Ito. Nakita ko na si Kong ngayon. Malicious daw yan. Malicious Sabi ni yan. Senator Bongo. Yung ano? Yung mga accusation na yung pamilya niya ay contractor ng mga flood control projects sa Davao. Dagdagan niya. Ano yun? Ano yun, pare? This is innuendo. Demolition job. Defamation, demolition job. Yeah. Hindi na siya, hindi yun na nga eh. Iba naman yung kanyang Iba yung strategy kanyang rito. approach. Sweeping dismissal of this ridiculous charge. Kasi malicious daw charges. po siya Ganun na. ay, Huwag ka na mapag-embroil pa sa mga detalya. my conscience is clear. Ayun. Yan. I observe delikadesa. Yan. Yan. Maliwanag. Ako po ay probinsyano lang. Yan. Yan. Yun, paawa system. Doon ka nagkakaproblema eh. Pag-probinsyano Ano? lamang. Doon nagkakaproblema sa ganun. Ano problema? Wala problema yun. Malaking problema yun. Ganon? Ibig mo sabihin, porket probinsyano ka, hindi mo na hindi mo na naintindihan yung mga nangyayari sa paligid mo. Hindi, may delikadesa siya eh. Ayun. May good manners and right conduct. GMRC. Alam mo yung kanina yung pinag-uusap. Pero ako, kung ako magsasalita, ganito lamang opinion Simple ko. lang, simple Kung lang. ako ba, magsasalita ako tungkol dito sa issue na to. At doon sa sinasabi ko, pinupuri ko yung sarili ko. Masama ang dating. Senator Bongo. Di ba? Sinasabi mo, hindi ako pwedeng gumawa Walang niyan. ganyan. Kasi ako'y malinis. Ako'y ganyan. Probinsyano ako. Kung ako, wait for other people to Yun nga, say so. Kumuha ka ng third party na magsasabi. And- Nasasabi, para sa'yo. yan si Senator Bongo, kilala ko yan. Probinsyano yan. Talagang probinsyano yan, medical. May delikadesa yan. Kaya, Hindi na ako, wag na ako. Hindi, siya sinasabi. Ah. Kumbaga, dinidescribe niya yung sarili. Parang yan yung school. Paano kung gagawin yan? May
delikadesa ako. May konsensya ako dyan. Oo, paano kung gagawin? Parang yan yung school of thought ni Atong Ang na hindi kami mga kriminal, hindi Oo, kami masasamang tao. Hindi po antayin mo may magsabi noon para sa'yo, hindi ikaw. Never kami nagkaroon ng Never ganyan. kami Ayan, nagkaroon. Wag ganon. Yun. Hindi, you were saying. So, ganyan ngayon ang bakbakan. Hindi, I wanted to ask si Kong Jonat nga eh. This is the good news. Ang basa ko dito, good news. May guidelines na on civil society role in the 2026 national budget. Paghimay niyan. So, magkakaroon na tayo ngayon ng transparency. The most Really? transparent Wow. Congress in recent memory. There has always been So, transparency. good news to, di ba? The only problem is those who are claiming to be in civil society, etc., they never got to take a look at the budget from the very start. Yun ang problema dyan. Meron ba silang know-how? May sarili silang mga inaangguluhan eh. Yan ang problema. Baka may mga pakawala yung big business dyan sa civil society na yan. Yun Yun ang ang mga problema ko. dyan. At saka alam ba nila yung budget process? Do they know how to... Sabi nga nila, yung bakbakan nangyari na po nung ginagawa ng DPWH yung kanilang budget. Doon pa lang. Doon pa lang, siningit na ng mga senador, ng mga congressman, mga nakiusap na local, sila mga- mayor, yeah. nakiusap na sila... Ika nga, doon pa lang ginagawa na yung longganisa. Hindi nyo nakita kung ano nilagay. Tinatad na doon. Tinatad na, patay na. Oo, nailagay na yun sa bituka. Oo. 8:32 na umaga, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 88. Balik tayo, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ngayon, August 19, 2025, kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Danal. Good morning. Good sa inyo. morning. Yes, good morning. Civil society ka ba? Yan. Hindi ka? Ay, may calling card ka? Oo. Na civil society. How do you describe? Sino ba Ano ba yung who civil appointed society? them? The guardian of our... Ano ba ibig sabihin ng civil society? Hindi. Are you civil or are you what? You're What? for transparency, the... Civil, all the lofty, through all the lofty... The value is a value-oriented advocacy. And while we're at it, we're for globalization and free market And forces. climate change. Hindi, yung civil society na yan. Ang intindi ko dyan, nung na uso yung term na yan, nung panahon ni Marcos. Kasi nilalabanan, yung panahon ni Marcos, nilalabanan siya. For lack of Any to call organization, themselves, meron mga convenor. Yeah. So, yung mga nag-convenor na yun, yung history nito, wala sila, sino ba tayo? Wala, sa anong poder natin? Bakit tayo Para nakikipag... we are the civil society. Ibig sabihin, kami yung matitino. Self-proclaimed. Ito, kaibigan ko pala. Guardians of the... Kaibigan ko pala yung mga yan kasi nagko-cover ako noon. Ito yung ang tawag nyo. Manindigan! Yeah. Ano sila, Secretary Bengso. Okay, sila. So ngayon, itong house, nire-revive Good yan. guys. Nire-revive Manindigan. yung civil society. Sino yung civil society magbabantay? Magde-designate sila o kahit sino pwede? O ano? So sa akin, walang mangyayari dyan. Deodorant lang yan. Kasya kayo sa tricycle. Oo, deodorant. The problem there is yung panindigan. Nagbago na ang mundo eh. I mean, yung panindigan ng who is to say what Ang is... problema ko what dyan is sa to say na civil tamang society, panindigan ngayon, di ba? Nung nakaupo na, Yun na. Yun na nga. Yun na. ang ganito po yan, kami naman. Kami naman. Yun ang problema Yung to. mga dating nandun sa civil society, kung ano-anong posisyon ang kinuha, ayan. Yun na actually, yun Kaya ang kami sinasabi. naman. Yun ang problema ko dyan. Yun sa ang civil sinasabi ng mga ano eh. Magaling ka magsalita at lahat, all the lofty principles, etc. and ideals, you are outside of the, arena. Pagdating mo sa arena, Ikaw na yung nasa ikaw limelight. na, patay ka. Hindi, gagawa rin. Hindi nga yung okay na sa akin, yun din niya alam ang gagawin eh. Hindi, magnanakaw din eh. Yung PCGG number 1 example yan ng kagagawan ng civil society. Yun nga makakilala ko. Hindi, ayaw na nila sabihin kasama sila sa civil society. Ang parang naging... yan ang naging taint. Sabi, hindi ako kasama dyan. Oy, excuse me Hindi 1 ako peso kasama. a year, ano lang kami. Ay, ito yung mga talagang lumaban, nanindigan, and everything. Ano ba kinahiya pa? Hindi ako kasama dyan. Hindi, pumunta. Kasi sila nagnakaw din eh.
Hindi ho, nagsakripisyo, 1 peso a year, Ano? agent lang kami dyan sa ano na yan. 1 peso a year lang ho Peso kami. yun. So, paano mo sasabihin niya ng pag-asa para malinis yung budget process? Ano ba talaga pwedeng gawin? Ito, may sinasabi po si Mayor Magalong, kailangan daw matuloy yung investigasyon dyan sa infra para magkaroon ng kumbaga, the mob is calling for blood. Ano ba talaga? Itap daw, halimbawa, former Chief Justice Renato Puno, yung retired officials of the Philippine National Police, yung mga talagang magandang reputasyon, at yan daw po ang mag-imbestiga. Ang problema niyan, Ano? yan sino ay yung kasama doon sa mga... Okay lahat ito Okay, Okay yan. lahat sila. Okay. Chief Justice, PN, okay lahat isa. In other words, yung inputs na nadadalhin sa kanila, hindi naman sila pupunta sa ano Okay. Sa mga galing yung inputs, di Sa ba sa manggagaling DPWH din? Saan manggagaling yung ibang mga information? Okay, manggagaling doon kay Presidente. At in the meantime, anong gagawin natin? Ang pinakamaganda dyan, yung ginawa ni Congressman Tiangco. Ganon. Okay, ito yung NEP. Ito yung NEP. Ito yung lumabas. Yun may binanggit siyang 2 distrito Ito yung NEP. Doon sa NEP. Ano ba yung NEP? National Expenditure Program. Program. Okay. Ito yung presentasyon ni Presidente. Ito ang kailangan na gagawin natin para Tapos, umunlad tayo. itinabi niya doon sa aktual na Na nangyari. Ito yan, NEP. 2.5 billion ang nandito sa district na ito. 2.5 Paglabas nung GAA, nung General Appropriations Act, naging 20 na. Yan. Aba. Yan ang Something happened along the way. kaya nga, yan ang dapat na tinitingnan. Yan, aktual. Yan, aktual yan. Paano nangyari yung 20? Yan. Saan nagkasingitan? Yan ang tanong. Yan ang 2 nagkasingitan. distrito yung ganon. Yan ang mga dapat na ginagawa. So, saan nangyari yan? Doon sa Mula sa APRO? 2.5 naging 20. Oh. Na billion. Yun na. Laki ng Ngayon, tanong. ganito. Kaya nga tinatanong niya, anong So, nangyari? paano nangyari yan? Ngayon, yan ang... Anong district yan sa Bicol? Ay, ano? Aray. sorry po. Ay. Ngayon, Governor, wag mo ilalagay yung mga ganon na... sinisingitan mo Huwag ganon. Doon lang sa Kongreso yung singit. Ngayon. Dito, wala. May mga... So, yan ang dapat na gawin ngayon na civil society muna. Okay. Umpisan nila doon sa 2025 NEP. At talaga may pag-asa ka sa civil society. Ito na nga Kaya nga sinasuggest ko na kung anong pwede niyong gawin para medyo... Yan ang himayin nyo. Pointing them in the right direction. Para magkaroon kayo ng konting tama. Ngayon, paano yung mga civil society doon sa distrito na yon? ayan. Baka Ito na sinasabi Hoy, ko. civil society sa Manila, wag nyo na kami pakialaman dito. Okay kami Oh. As a civil society, gusto namin ito. Yan. Diba? So, yung NEP, 2025, meron kayong kopya nun. Humingi kayo. Tapos yung lumabas, GAA, General Appropriations. Yan, pagkumpirahin nyo. Pero meron din na lumabas po yung mga retired generals and flag officers. Agpo. Aha. Gusto daw po nila sana si President BBM magtayo ng fact-finding body. At pagkatapos magrekomenda kung sino-sino yung mga pwedeng kasuhan. Sa ngayon po kasi nagkakaroon na sa tagal na, parang tagal na walang nangyari, nawawalan ng loob, ang mga tao sinasabi ay another gimmick. Kaya itong flag, ano po yung association, AGFO, Association of Generals and Flag Officers. Gustong-gusto namin suportahan yung decisive action ng Presidente. Nalinisin po ito. General Adan na yan. Siya anong siguro. Lalo-lalo na yung infrastructure dahil kailangan daw ng Pilipinas. Okay? Kung pari daw po sana masuggest nila ay fact-finding body. Meron na po. Hindi lang sinasabi sa inyo. Meron na. Meron na yan. Ang nagsalita po si retired Major General Jerry Layug.
Si Gerardo Layo. Mm. Siya po ang presidente ngayon ng AGCO. AGCO. Yan, yan. Pag itong mga grupong to nagsalita, ay may weight po yan. May timbang. Compared sa civil Versus society. sa civil civil. Bakit naman? May weight din naman kami. Alin? Civil society. Convenor? Convenor kami. Ganon. Okay. Oo. Okay lahat. Yun sinasabi. Kumbaga, ang gusto po mangyari, yung civil society, sila yung disente. Well, Lahat tayo, magnanakaw, bargas, bastos. Oo. Ayan. Sila lang yung Pwede. civil. Pure as snow. Driven, pure as Pure as the driven, driven driven snow. hindi kasi traditionally, sila ang may mantle. Ika Yan. nga pa, ika nga Punta ka dito at Ano bibigyan kita ng traditionally? bendisyon. How can you say traditionally sila may ano? Sabi nila. Sila kasi may hawak ng media, sila may hawak ng mga negosyo and everything. Naging civil society sila. Okay lang sinasabi ni General Layuk. Okay yun. Okay. One of these days, baka ano niya. Kasi meron ng, ang ginagawa ni Presidente, hindi kagaya ng ibang mga kasama niya sa gobyerno na show cause pa lang nasa dyaryo na. Ito, meron siyang halukay at this point in time. Hindi lang naman dun sa isumbong mo sa Pangulo ang pinanggagalingan na information niya Marami rin siyang mga ginagamit. Ngayon, siguro pag nakabuo na siya ng sa kanya yayain yun ulit niyan sina General Layog, sina Mayor Magalong. Ayan, mag-ayos tayo. Ayun. Ito yung aking Pwede yan. so far. Ito na yung aking findings. Para hindi na kayo magproblema pa. Baka magproblema pa kayo kung saan nyo makukuha yung informasyon Ito na, ako, meron ako. information Ito na, ito. Sino yung betting nun? Meron yun sa Office of the President. Ito concrete example. Sa Oriental Mindoro, si Governor Dolor, Si Bons. ha? Bons. Anong palayaw niya? Bons. Humerlito Dolor. Bons Dolor. Bons Dolor. Meron daw pong nakita siya. Yung DK. Sandali-sandali lamang. Nung pagkakita niya, ang nipis ng simento, ha? Tapos ang payat ng mga bakal, sira agad. Paano dumaan yan sa quality inspection ng COA at saka ng DPWH? Yan po ang tanong nitong gobernador. So nag-expose siya. Kasi ang gusto ng presidente, Isumbong mo. ibulgar niya yan. Diyan lalo na diyan sa mga local government. May reaction ng DPWH. meron na. Meron na. Yung regional director ay, relieved yung project district engineer. Yung district engineer. Oo. Yun na ngayon nasasalo pati yung staff. Lahat kayo. Yun na ngayon nasasalo na lahat na sisi rito. Paano po yung mga kumita doon sa taas niya? Nitong project engineer. Ibig mo sabihin lahat ng kita nandun sa project engineer? Hindi, umpisa pa lang ho yan. Kasi, tatawagin ko yung Ayan contractor. na sinasabi ng mga flag at saka ni Mayor Magalong na magkakalutuan Yung kapag pinabayaan mo DPWH Wala siyang lamang ang magano. gumalaw. Yung contractor ho, papatawag namin yan. Ganon. Oo, papatawag namin yan. Saka yan, i-blacklist namin pag nalaman namin na ito na nga nangyari. Hindi. Ang Blacklisted sasalo ng yan. lahat na sisi niyan, yung project engineer. Alam mo yun, this is just one of the many projects. in Sabi Luzon. no regional, inutusan ko nga yan mag-submit ng weekly reports So lumulusot dito yung regional director. Kayong dalawa, halika kayo dito. Halika kayo dito. Patay tayo pag ganyan ang Hindi, ang gagawin dyan, kayong dalawa, halika kayo rito. Sasumin. Pag-umpugin ko ang mga ulo yan dyan. Pati pa ba naman ako, gagawin niyo akong gago. Ito yung nung una, ayaw pa siyang papasukin sa site, si Governor. Yung isang guardian, hindi mo. Isang guardian. Ayun, yun. Yan. Nakapasok din naman Dito siya. sa sarili ko probinsya, ayaw mo ako papasukin. Nakita niya purong buhangin. Hindi, dapat daw may written consent Consent. ang DPWH
Bago ka pumasok doon sa project. Yung contractor pati. Ano yan? Pre-lugaw sa bayan? Kailangan may written ano ka pa? Request. Ano yan, Brian? Sorry. Congressman Hindi, Brian? sabi ni Congressman Brian, wala naman daw written Oo. request. Ito naman, Ite-text lang daw lang yan. siya. Sinabi Hindi. ko nga yung text lang yan. loko yung nagpalabas na yan eh. Hindi naman ginagawa ni Brian Oh, yun. Pambira kayo. Hindi, ito rin kay Governor. Text ng Governor, sumipot ka kagad dun eh. Meron pong report na pati daw yung mga irrigation deals na corner niya mga malaking contractor. Aray. Ay. Irrigation. Naku po. Kaya Kaya pala importante para sa ating mga bukirin, sa mga magsasaka. So hindi lang flood control. Pare, sinasabi Yung kasi, irrigation ba? ay nako, you are talking about just the infrastructure part of the budget. Infrastructure, meaning yung mga nakikita mo na, yan, roads and bridges, dike, irrigation, flood control. Gusto ko nga yung kay Oka Biolago na hindi mo na kailangan ng mga irrigation channels. Solar, Di ba? solar pump. Solar, ipobomba diretso doon sa paddy. Yan. Na galing halimbawa sa shallow well. Yes. Or sa river Or banks. sa river. Kasi yung ating mga irrigation system, pinabayaan po na yan in the past 40 years. Mula nung Marcos, hindi na inasikaso yan. Kaya nagkandasira-sira na yan. O kaya, nasan yung irrigation canal dito? Meron dito dati. Meron? Hindi yung natayuan na. Ano yan? Natayuan na Ano na yan? Kalsada na nga ho. Kalsada na. Naging ano na po, real estate na Real yan estate eh. tayo. Ito pa, meron po accreditation board ng mga contractors ng gobyerno. Isa pa yan na kailangan tignan. Okay? Meron pong meron sistema para hindi kahit na sino lang, halimbawa si Diskaya, Basta ka na lang yung 250,000 lang ang puhunan. MG sumipad yun. Paano nagkaroon ng accreditation yan? Pare, yun ang iniisip ko eh. So the whole process is rotten. Yan ba ang conclusion natin dyan? Yung mga accreditation, maraming ganyan eh, na hindi ba? Pag pumasok ka sa isang government, magsusupply ka, hihingan ka niyan. Siyempre. Asan ang ano mo? Di ba? Yan yung accreditation. So merong halimbawa sa kontrata ng gobyerno, mayroong board na nag-i-issue niyan. Pati po yan, dapat Iimbestigahan. tingnan natin. Ano ba? Paano? Ngayon lumalabas 250,000 ang kapital. Meron ho akong galing sa bangko. Yun ang pinakita niya. Pinakita niya. Ito. Ano yung bangko? Meron ho ako. Yung 250,000. Imbisigahan niya yung bangkong yan. Pati yung bangko isama na. Yung Alam mo, civil 250,000. society, Yung Hindi nyo alam 250,000. ang ano Yung civil pinapasok nyo. society yung bangko yan. Sa dami ho ng pinapagawa sa aking Ay, kontrata. meron daw tayong flash report. Oy, Patrol 13, Gilbert Perdes, PBBM. Nagtalaga ng bagong commissioner ng Presidential Commission for the Urban Poor. Kami, DWIZ Flash Report. Talaga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng bagong commissioner ng Presidential Commission for the Urban Poor o yung PCUP. Ito sa katauhan ni Attorney Brett Monsanto, dating Chief of Staff ni Cebu Governor Gwen Garcia. Batay sa kanyang appointment papers na may petsang August 13, 2025, ipinagkakatiwala ni Pangulong Marcos kay Monsanto ang nabanggit na posisyon. Bago ang kanyang appointment, si Monsanto ay naging tauhan din ni Cebu Congressman San Shimura. Papalitan naman ni Monsanto si Michelle Ann Gonzalez na commissioner ng ahensya at ngayon naman ay niluklok bilang chairperson ng ahensya. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa impilang may totong las, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Rambola, magandang umaga uli. Ito, meron daw grupo po ng mga abogado. yan. Pare, ano ang big sabihin nito? Grupo ng abogado. Hmm. Ano daw po, kumbaga,
misdeal. Misdeal na. Alam mo ba yung misdeal? Halimbawa, Oo. balik sa dati, misdeal eh. Mm. Misdeal. Yung NAIA na binigay ng government, nagpa-bid out ang gobyerno, sumali ang mga malalaking grupo, ang nanalo San Miguel, ano na yan, may humihingi daw po ngayon ng petition, misdeal yan. A group of lawyers. Yan. Ha? Tindi Group of niyan. lawyers. Tindi niyan. Wow. Wow. Group of- immediate resolution of their, ano po ang dahilan nila? Generic. Kasi daw po, mahihirapan ang taong bayan. Hard-earned money yan. Araw-araw daw po maraming ibang gastusin yan. Hindi po, mga lawyers, yung mga bumabiyahe, hindi po mahihirap yan. Ikaw ba, pare? Nakakita ka mahihirap na Ibig bumabiyahe? nila sabihin yung mga OFW na bumabiyahe. Ano ngayon? Yun ba? Hard-earned money. Hard-earned money. People's hard-earned money. Hindi naman sinabi OFW hard-earned money. But more about the OFWs daw yan. Sabi ng Kasi mga daw, lawyers, extreme urgency and paramount necessity. yan. Kasi daw, hard-earned money yan. Biglang all of a sudden, ito mga lawyers na to, whoever they are, merong concern, deep concern for the welfare of the public. Yan. Wow. Yun ang argument nila sa Supreme Court. Yan. So, yun po ba sapat na? Ang isa pang argument nila, abuse of discretion. Ano ibig sabihin? Yun sa government agency yan. Oo. Sa MIA. Oo. Sa MIA, At saka DOTR. hindi ba pinablicize yung nito, terms and conditions? Hindi ka mukha ng mga ibang airport na kinuha na lamang. Wala naman terms and conditions. So, yung airport charges daw po, yun ang kanilang pinagdidiskitahan. Okay? Naku, dahil dyan nakikita na yung tali eh. Ganun ba? Anyway, continue. Hindi po umaangal ang mga foreign airlines. Pinalalabas nito itong generic na reklamo nila. Tinignan ko kasi pare yung ang charges natin. Okay? Dito po sa atin, ang equivalent ng 950 pesos na terminal fee ay $16. Hulaan mo magkano sa Singapore? Nagkano pa rin? 16 yan, ha? Oo. 16 tayo, 950. Galit na itong mga group of lawyers. Kasi daw, tatamaan yung mga taong bayan. Yung taong bayan, hindi naman po bumabiyahe yan. Mayayaman lang ang bumabiyahe rito sa atin. Okay? Yung Singapore, wala mo magkano? $60 ang terminal fee. Yan ba yung sinasabi nilang tatamaan yung taong bayan? Hindi ko maintindihan itong mga Ito ang sa akin, pare. Bakit lahat ng dyaryo, lahat ng TV stations, karga itong storyan to? Meron ba dahilan do, parang Joel? Meron ba? Ang taong bayan po dyan ay ganito. Ano? Marami ho tayong OFW. Wala pong OFW ang Singapore. 10 million po ang ating mga workers overseas at Filipinos ang temporary employment overseas. Sila po ang pinatamaan. Ang problema ko sa OFW, yung kanila pamasahe, sagot yun ng kanila employer. Okay? So, nagrereklamo daw, sabi dito ng mga lawyer, yung mga international operators. Ba't hindi yung mga international operators ang nagreklamo? Bakit yung mga lawyers? May sagot ba doon? Hindi. Malapit na po magreklamo yung mga yan. Hintayin nyo. Malapit na. Malapit na. Bakit lumabas sa mga dyaryo to, bro? Ikaw naman, this is legitimate news eh.
they threw everything but the kitchen sink, yung grave abuse of discretion, Ganon. clear unequivocal mandate of the Constitution, Administrative Code, Batasang Pambansa, Yan ang sinasabi ko sa inyo. Yan eh. MIA's yan. Revised Charter, PPP Code, and even the Build, Operate, Transfer Law. Lahat yan, niyurakan. Matindi. Super tindi ang ginawa nito. Yan. Aba, i-banner yan. Ganon. Walang pinag-ibayan doon sa demolition giant. Yun na nga, may innuendo. Yung daw po mga airline, Sabi yung mga yan. opisina nila, dati ang renta nila 900 per square meter lang. Oh, yan. Aba, ginawa ng 1.4. Nakita mo. Ulul, yung 1.4 nga napakamura pa rin noon. Sa 1-4 doon sa opisina. opisina. And And you're in the airport. And you're servicing, You're in the airport. you're servicing Galit millions sila of- ron. Sundan You're natin yan. servicing millions of Sundan natin tourists. yan, Masyadong taling yan. malakas. Sundan natin. Matindi. Masyadong matindi Masyado. yan. Nagagalit po sila. Tinaasan daw ang mga rates. Ano, wala na lang. Pabayaan na lang natin. Alam mo ba, ang idemanda nyo yung ADB. Kasi yung ADB, yun na nag-recommenda na increase. Sabi po ng study ng ADB, na iwanan na tayo lahat. Yung mga rates na yan, panahon pa ni paring Jonathan nung siya ay student council president doon sa atin. Yan ang problema dyan sa ADB na yan. Isa mo Hoy! na 9:01 ng umaga. Karambola. Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Balik tayo. Karambola. Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Jonathan De La Cruz. Joel Laksamana, ako si Conrad Donal. Good morning ulit sa inyong lahat. Morning. Ano pala? Morning. Quezon Day. Quezon Day, pare, birthday ng ni Quezon. Oh, yung The mga- man who dared Filipinos to dream. Yung mga nagagalit na bakit daw dyan sa Quezon City walang pumapasok, talaga walang papasok. Wala akong pasok. Holiday nga. Holiday nga eh. Nagagalit. Nagagalit Bakit walang pasok? dyan sa Quezon Hindi, pero City. talagang sa taga Baler si Baler si siya, Quezon. Baler. Baler sa Tayabas. Yung Baler, Quezon na ngayon. Quezon na ngayon, no. Alam nyo ba na ang katumbas na bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO ay kawang gawa. Sa bawat ticket mo, sigurado may matutulungan kang kababayan sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi ka nila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya Ayun. may kawang gawa. Tataya Good kayo. morning. Ayan. Wala pa rin nanalo, 300 plus million na yung Ultra Lotto. Ano gagawin mo kung may 300 million ka? Aba, ayan na. Ako? Ma- Ako? Kabaliktaran ng Land Use Act ang gagawin mo. Real estate. Uy, pero, teka, mabalik lang tayo kay Kanino? dating Pangulong Quezon. Ito lang yung maraming sama ng loob sa kanya nga na sinabi niya kasi, I prefer a government run like hell by Filipinos to a government run like heaven by Americans. Titignan Be mo. careful what you wish for. Tama pa tayo. Run Run like hell. Oh. Gusto niyo yung version ng Quezon pala tayo. Ayos tayo That's pala. what he wanted. Oh, pare. Okay. And then, nagbakbakan din yan. Para Sabagay, pare. si Aguinaldo at saka si Quezon. Boss niya yun. Si Aguinaldo, boss Pero nagbakbakan sila. Propaganda style din yan. Parang yung sinasabi mo, ano yun? Demolition job. Demolition Ano job, pa? but- Smear campaign. Gumawa rin si Innuendos. Ano pa? Yung mga gano'n. Kaso, boss niya yun dati. Boss Parang niya mentor dati. niya. At Oo, boss niya si Aguinaldo. General Aguinaldo at that time. Kumbaga parang Ito si Boy Bibo. ito na. Ito, Bakit naman? mentor. Ito na naman. Ikaw naman malay mo tumakbo. Oo nga. Hindi natin alam. Hindi natin alam. Kailangan niya yan. Bakit daw nagagalit siya? Ang ticket, eroplano, ang pamasahe sa eroplano papuntang Siargao, 30,000 pesos. Gusto niya raw malaman. Pinatawag ang mga airlines. Ayun ang uso dyan eh. Patawag. Yung LTO, patawag. Di ba? Medyo yung pag-aralan muna bago kayo. LTO. Ikaw naman. Mas maganda yung optics ng patawag. Patawag. Pucha, na pare. I have authority. Yeah. Yeah.
Sa ano daw po yan, 1 week from now. So, Martes next week. Pinatatawag niya, bakit 30,000 daw ang ticket? Paano na yung mga mahihirap? Hindi naman po bumiyabiyahe ang mga mahihirap. Yan, the same argument ng mga group of lawyers. Baka charter yan eh. 30,000. Mas mura pa raw po pumunta sa Japan kesa sa Siargao. Wala naman masyadong flight sa Siargao. Wala rin masyadong traffic dyan eh. Ba't mo naman sinasagot eh? Pumapapil na yun. Ikaw, Sorry, huwag mo boss. sagutin. Huwag mo nang sagutin. Ang gusto niya raw mangyari, patatawag niya yung mga airlines na yan para ibaba ang pamasahe. Bakit may sosyo ba sa Siargao? Ay, ewan ko Tatayo ba kayo ng hotel? Bakit Siargao lang? Ba't hindi ibaba yung pamasahe Palawan? Ibaba yung pamasahe sa Cebu? Kamigin. Ibaba yung pamasahe yang saan pa ba? Bukidnon. Ayan. Cagayan de Oro. Bakit hindi ganon? Nga. So, ang pupunta raw po doon ay yung association ng mga airlines. So, paano kaya yan? Malalaman po natin next week. This is too much! Sabi po ni Boy Bibo. Yan. Yan. Bakit? I'm telling you, Na? you better watch out. Tignan ko yan. Okay, ganon. Na? Bakit nagtataas kayo ng ganyang katataas? Presyo. Pag tinignan niyo po yung mga financial statements, dadalawa lamang yan ang airline natin eh. Cebu Pacific at saka PAL. Pag tinignan nyo, nag-akyatan po lahat ng kanilang cost. Okay? Ngayon, yung rate na 30,000, ano yan eh, market-driven yan. Ang nagpupunta sa Siargao, sigurado may pera at may specialized market yan Siargao. Okay? Ganyan po ang takbo ng mga airline. At saka, Halimbawa, sa US, kung specialized, halimbawa, pupunta ka doon sa Yosemite, turista, medyo taga yun. Ganun po talaga yan. saka, Ngayon, kung business, Cebu, hindi naman ganyan kamahal. at saka ano yan, halimbawa, Siargao, twice a week ako pupunta doon dahil ang aking eroplano nasa mga ibang ruta eh. Mahirap akong It's a versus kita mo sa rutang ito, pupunta ka na Siargao, ilan lang ang sasakay. Airbus, Airbus 200 halimbawa. Pag pumunta ako sa Cebu, Airbus 200 gagamitin ko. Ganito kalaki kita ko. 140 na tao yan. Sigurado ma-filled up yung aking eroplano. Pagpunta ko sa Siargao, 5. Paano ako? Ano kaya ang ko doon? Paano ko ibabawiin yung aking fuel flat? Yung mga quirks yan eh. Yung mga ganyang mga. Paano gagawin? Well, ipapaliwanag naman sa kanya yan. Tama. Hopefully, makikinig naman si Boy Bibo. Speaking yung kay Boy Bibo, binanggit mo kanina in passing eh. Kasama rin sa ambit niyang shipping at lahat yan, transport kasi yan yung nabanggit sa akin ni paring Rene Pamintuan dahil logistics. Bakit? Tayo dapat bakit wala namang problema sa sama shipping? ng kasi napakamahal nung atin because of capacity, infrastructure issues, tsaka yung complex regulations at tsaka competition. Alam mo, yung tinututukan din ni Boy Bibo. Paring Rene, maghintay ka kasi next week pa yung sa airport eh. Susunod na yan. Susunod ang shipping. Kasi papatawag ko lahat yan. Kasi nakakahinayang daw, sentro tayo sa commercial ship. Mag-ingat kayo, baka kayo mapatawag. Maghintay ka, paring Rene. Please. Baka mag-ocular din si Boy Bibo dyan. Sumakay sa Roro. Okay, inspeksyonin ng mga port facilities natin, ganyan. Parang yung silang dalawa ni Amena. Nagpunta roon sa Kamuning para magtayo ng concourse.
magtatayo ng Wow. concourse. Maghintay ka Hindi para yata solve na concourse, problema hindi natin sa concourse trans- ang solusyon dyan sa shipping. Pare, Rene, Charges, maghintay ka lang, logistics. parang Rene. Papatawag ko lahat yan. Sige. Ganon. Hindi, but really, Dahil tama malaking si- din challenges. Happy pa. watching daw kay Dr. Jude Estrada Yan. and Company. Yan. Salamat po sa panonood Salamat. nyo. Dr. Jude Estrada. Alam mo, kagaya niyan. In the nutshell ba, ano ba pinaka Yung kay paring challenges Rene, yan? totoo yan. Oo. Yung port charges talagang mas mataas Grabe tayo. I-compare mo sa mga Ibang bansa. ibang bansa, oo. mataas tayo. Sino ba? Di ba privatize yung mga ports? Hindi, pero ang charges pwede mag-ano eh. Oo. You can work it out eh. Papatawag ko, maghintay ka lang. Huwag ka magmamadali, Rene, Mr. oo. Pamintuan. So, hindi kasalanan ng mga shipping? Kasalanan ng shipping companies? Papatawag ko po sila. Well, Para malaman natin. Para malaman natin. Kasi yung patawag, yan, that solves everything. Oo, that Yung solves- mga patawag. Nakita mo na, everyday. patawag. Hindi mo alam yan, ha? Inaantay niya, lead, Patawag lang. lead para sa kinabukasan story. Dapat yung mga ibang cabinet members, malaman nila yung sikreto ng yung patawag. Oh, yan ang pinaka-importante. Ang patawag. Magagaling sa quotable quotes. Ito, assignment, ikaw, chief of staff kita. Bukas patawag ka. Paggising ko bukas, dapat meron akong listahan ng papatawag ko. Otherwise, yari ka sa akin. Otherwise, none at all. Hindi, alam mo totoo yan. Kasi meron nung kaibigan, kasama namin sa Tuesday Club. Nasa telco na siya ngayon eh. Pero hindi ko sabihin pa Panay din ang PR siya patawag. dati ng isang senador na maingay. Yan. Tuwing umaga, ganyan. Yan. Asan na yung listahan yung Ayan. patawag natin? Oo. Kasi kailangan bukas, nasa dyaryo Nasa siya. dyaryo ako. Oo. May patatawag siya. Na-stress siya yun, nilayasan na siya. Sir, wala na ho tayo pwedeng patawag. Wala na, Ay! nabusa na. Kaya nga kita Gumawa ka ng Gawa paraan. ka ng patawag. Kailangan may mga Meron patawag. ako. Yung pala, kasi nung panahon nun, sa TESDA pa lang ginagawa na niya yan. Kailangan may patawag, list siya. May patawag. So, list sa TESDA. Si Oo, Joel meron Villanueva siya. ba yan? Ay, nadulas ako. Oh, ikaw Sorry. talaga, sinabi mo pa yung Sinabi mo test. pa yun, Eh. Oh. Sabi po ng kaap, may mga tinanggal daw po silang tauhan. Bagsak sa drug test. Nako. Kaap to, ha? Parang, Ala ko, Oh my Senado God. lang. lutang na lutang ka tapos Kinakabahan nagano na. ka ng tungkol sa ano? Ha? Nagdra-drugs? Oo, lutang na lutang ka. Tinanggal daw ng mga tauhan. Oh. Nakakakabayan, ha? Oo. Anong Baka klase- patawag din to. Sana hindi naman ito yung mga Baka ipatawag to, pare. sana hindi naman yan yung mga controller. Anong control? Air controller, pare, nag-ano ka. We tapos- don't know. Basta Tapos lutang ka. Basta, Patay. importante, pare, pag nandiyan ka sa sektor na yan, importante yung patawag. Eto, nagdadrugs kayo, papatawag kayo. Paano ba pinapatawag yan? Ano yan? Tatawagan lang. Oo, parang si Harry, the caller. Dating kayo. Tawagan. Hoy. Tapos darating din yung photographer ng Yes. mga dyaryo. Oh, May photo op ngayon. Photo op. Lecture. Yun. Sa 2028, tatakbo tayo senador. Ganun ba yan? Yan. Baka naman hindi ganun. Palagay ko hindi. Basta lang it's an honest to goodness effort to clean the stables. Seriously. Yes. Talaga? Agent stable. The agent stables. And to improve our air traffic operation. O ito po, sabi ng DSWD, yung mga beneficiaries daw po ng mga ayuda, hindi nyo pwede isugal yung ayuda. Sige nga. Pero sabihin mo nga sa akin, paano mo sila mamomonitor? Paano ba yung mamonitor to? Parang Jonathan, parang Joel. Gusto daw mangyari ni Secretary Rex Gatchalian, yung mga namimigay ng pera ng ayuda ay sasabihan yung mga tumatanggap na huwag niyong gamitin sa sugal. Ayan. Para patawag na rin yun, di Parang ba? patawag na rin yan. It's one way of saying patawag. Ha? Ipinag-utos daw po. Naku. Mandated. Yan. Obligado pag sinabi mandated, Oo, di ba? Social worker. Mandated yan. Walang kawala.
kung kayo ay social worker, sabihan nyo yung mga tumatanggap ng ayuda, huwag nyong isusugal yan. Okay. Ayos na problema. Ayos na. Ha? One Sasabihan social eh. worker for every... Ano yun? Talagang bankrupt na tayo sa ideas? Wala One na social tayo. worker for every 1,000 ayuda beneficiaries. Hilang, hindi lang. One Okay. for every. Sabihan nyo daw yan, mga yan. Pag nalaman ko, Hindi ba pwedeng high-tech ang gamitin dito? Paano magsusugal kasi ang mga yan sa online? Di ba sa telepono din? Eh di yung telepono nila, anuhin nyo na. hindi ho, hindi Yung mga sabi-sabi lang na ganyan, wala pong mangyayari dyan. Bankrupt na talaga tayo sa ideas how to deal with problems. hindi nga ho sila gumagamit ng online. Never po. Na Never? telepono. Magtutongis lang sa tabi-tabi yun eh. Hindi na kailangan ng Tongis lang telepono. yun eh. Hanggang ngayon po, hindi pa alam kung anong gagawin dito sa gambling na to. Oo. Kasi daw po, etong mga gambling companies, etong mga gaming Gumagamit na naman ng ibang paraan. nagbago na sila ng paraan. O, paano mong pipigilan ngayon yan? How do you... sinermo ng pa ni Senator Tulpo. Erwin Tulfo yung BSP. Mm. I'm giving you 48 hours. 48 hours. Nag-unlink na nga eh. Ano nag-unlink? Yung mga payment system. Nag-unlink na nga sila. Pumunta sila sa ibang platform. Iba na. Oo. Ito ngayon, Yun naman talaga mangyayari dyan eh. this is going to be the best na mangyayari dyan. Okay? Pati yung mga Facebook, etc., hindi na kayo pwede dyan na workout. Ito ngayon ang gagawin. Okay? Facebook. Ako, gaming operator ako. Okay. Ay, hindi ko dito papadahan sa Facebook, dito sa Facebook na dito na ang IP Philippines. Papadala ko muna sa Japan. Yung Japan, yun na magpapadala Papabounce dito. back muna, Sasabihin ko dito, mga kababayan, inunlink ko na lahat yung mga dito. Hindi na ako I'm strictly for games, not gambling. Okay? In the meantime, meron akong kapartner na Japanese company. Sila. Yun ang gambling. Yun ang gambling. Hindi ako dito. Di ang sarap. Hindi yun. I-unlink ko na rin yun. Paano ko gagawin kaya? Nag-appeal daw po si Senator Sherwin Gatchalian sa PAGCOR, Yan. sa DTI, sa DICT, Yes. na lahat ng online gaming sites ay dilink sa lahat ng messaging apps, Yan. lahat ng apps. Mm. So halimbawa, ikaw ay nasa Viber, Mm. hindi ka pwedeng magkaroon ng link doon sa Yes. gaming. Paano yung app ng mga gaming? Nandun nga sa loob yung link eh. Ida-download mo yung app. Bawal na rin i-download mga app ng gaming. Yung mga gaming companies may app. Okay. Pag binuksan mo yon, doon sa loob, meron ka ng link sa bayaran. Paano mong gagawin? Paano nga isosolve yun? Sige nga. Palagay ng tanggalin sa lahat ng messaging platform. Platform lahat. Oo. Simple lang yan, boss. Ah. Simple lang yan. Magmula ngayon, ang gamitin nyo na, huwag na kayo magtelepono, lahat, etc. Gamitin niyo yung Ang makisig po kasing Senator Erwin Tulfo, yung pinagalitan yung Deputy Governor, na may PhD lang naman. Gumagamit na raw po ng Viber and Telegram. Yang Yan. mga gaming. Kaya, anong gagawin niya dyan? lahat ng mayroon telepono, magmula ngayon, Tanggalin niyo yung Viber. hanggang At saka Telegram. hanggang lang kayo, text and call. That's it. Ang text and call. Wala na yung mga Viber, Messenger. Wala. Tanggalin nyo yan. Oo. Pag hindi nyo tinanggal yan, papatawag ko kayo. So, dinisclose ni Tulfo yun, anong measure ngayon? Papatawag niya rin. Papatawag nga niya. Text and call lang kayo. Ang Deputy Governor. Lahat kayo, pati DICT, lahat mga Patatawa. NTC, lahat. DTI. Ano po ito hanging to
Etong online gaming or gambling and gaming and gambling. Okay? Cloud nga. Ah, Nasa clouds na yan. so upak tayo ng upak, hindi naman natin naiintindihan. Nag-underground Yun ang problema na, dyan oo. eh. Hindi ba pwedeng pabayaan nyo muna, sir? Na, Yung mga DICT at saka yung mga nakakaintindi Pag-aralan, niyan. yung Para dapat mapag-aralan gawin. bago kayo magpatawag. Mm-mm. Pwede ba yun? Hindi, paano naman? I'm giving you 48 Oo. hours. Hindi, tsaka sinasabi ka ni Parin Joel, bukas ha, meron akong Meron akong listahan. listahan na kailangan Kailangan lumabas ako. ano Patatawag. Patatawag listahan. oo. Eh, Otherwise, wala ka na. Na-stress ba? Na-stress ba yung Na-stress yung, staff? yung PR yung malista. Pare, ano itong zero hospital billing na policy ni Sa public hospital, President sa BBM? hospital Sa mga ng public pampubliko. hospitals. Ano ibig sabihin nun? Pag public hospital ka, wala kang babayaran. Supposed to be. Pag nagpa-opera ka doon, meron naman silang criteria. Ang problema daw po, napakahaba ng pila. Kaya ang gusto ni President BBM, May inspection siya eh. oo, Sa nag-inspeksyon. Ormoc ba yan? Saan ba yung Hindi, sa Tacloban. Tacloban, oo. Eastern Visayas Medical Center. Yes, sa Tacloban yun. Eh, nakita daw po niya, mahirap gawin. Yung mga pamilya ng mga Dahil bisa. mahaba yung pila. Hindi maganda. Tsaka marami requirement. Wala yung Ayun. requirement. Hindi, isi-simplify na po yan. Last week, merong isang IT company na nag-suggest na sa Paano gawin? Paano gawin? Online na lang. online. Para hindi na magpo-problema. Ang next problem, dapat huwag gaya ng ospital ng Paranaque. Paranaque. Pagdating mo sa... Wala palang laman. Wala palang... Doon kayo sa hospital ng well, Las Piñas. Kasi ituturo po- kayo sa Las Piñas. So, Etong sistema na to, bago to. Yes. okay, sige. So, para sa akin, merong tinatawag na when you introduce a new system, Yes. yung birth pangs. May birth pangs. Oo. Kasama to doon. Kaya marami nag-aangalan. At nakarating yung angal kay PBBM. Ang mabuti na lamang dito ay kailangan ng tech solution. Hindi po pwedeng physical yan. Na lahat ng bagay ayusin nyo doon sa ospital. O, Mapupuno yung ospital. Oo. Saka lahat ng bagay papatawag. Ano yun? Ikaw naman Mabuti na lang Secretary Herbosa hindi nagpatawag. Hindi nagpapatawag. Oo. Kasi otherwise, Ah. kulang. Baka kulang si Sec ha. Sec, baka hindi nyo alam yung dapat yung ginagawa. Ah. Dapat nagpapatawag kayo with that kind of Ay, problem. malito. Mali. Malito si Secretary si Ted, Herbosa. nahina. Kulang. Ito Kulang. na lang advice ko sa'yo, kulang ka sa patawag. Oo. Dapat nagpapatawag ka. Patawag. Hindi, nung last week, nung just to advise our people, merong, Hanip yung patawag na yan. Grabing solusyon yung Oo, patawag. yung patawag. LTO, patawag. Patawag. LTFRB, patawag. Boy Bibo, patawag. Si Tulpo, patawag. Patawag. Okay na yun. lahat na lang patawag. Si Tulpo may deadline pa. Patawag. oh. Hindi, meron na. Last week, merong isang tech company na nakipag-usap. Meron silang IT group eh. And good morning, Director Bentley Rojas, the IT director of Ng DICT. Department of Health. Oo. Aha. Na nag-aayos sila ng sistema. Yun yung sinasabi ni paring Conrad na zero IT billing. solution niya. IT solution niya. Marami masosolve dyan yung, kasi yung physical na ayusin mo, lahat ng documentation, lahat yan para Mahirap yun mag-easy. magbigay. Simplify nyo. Hindi pwede i-simplify eh. Wala pang patawag. Dapat si Si Ted, Secretary si Ted, Herbosa. oo. Oo. Magpatawag ka kasi. Magsimula na Oo, magpatawag. Ikaw. Hindi masisimplify yan na hindi ka nagpapatawag. Ha? I'm telling you. The word of the day is patawag. Patawag. Haba daw ng pili eh. Opo. Okay? Ngayon, may ginawa rin ng presidente, nireorganize yung Economic Council. Development Council. Ano yes. ibig sabihin niyan, pare? Anong kuha mo dyan? At ang Finance Department, malaki-laki na papel. Kasi binigyan niya na ng papel yung advisor. Oo, si Dec. Kumbaga, parang nawala ng papel ang finance. So ngayon, pinalitan ng ibang papel. Yung isa, papel de liha. Sa kabila, papel de Papel de hapon. hapon. Ayan. Pwede nang itaranggola yan. Pag papel de hapon, yan yung sinasabi ni Papel Parin de Joel hapon, no? na Ano let to? the airplane, no? Oo,
Pali-pali na muna yung Pali-pali na aeroplano. muna, Saka na saranggola natin eh. ayusin yan. Oo. Rekomendado raw po to ng Department of Economy, Planning and Development, Ayan, DepDev. DepDev. Para daw po masiguro ang implementasyon ng mga policies. Yan, yung execution na importante. Has always been the problem. Secretary. Pinalawak po itong council na to, Economic Development Council. Yes. Sinama na yung DAR, Mm. sinama yung TESDA, Mm. at sinama yung National Anti-Poverty Council. Yes. Yan. Yan. So, ano nang wala rin. Hindi. Ikaw naman. Hindi, meron yan. Wala rin. Now, Ano yun? now that it has been reorganized Oo. and the membership has expanded, Oh. ito ang dapat na gawin dyan, whoever is chairing that. Patawag na kayo. Ayan! Yan. Tawag. Pag Maraming hindi kayo masosob yan. Pag hindi kayo nagpatawag, walang mangyayari dyan. Ayan. Despite everything, Despite everything. Pag hindi nagpatawag, the word of the day is patawag. Parang ano to another cosmetics. Parang deodorant din to parang civil society. Ay, baka magpatawag din. Ay, ang ay, civil ay. society. Dahan-dahan. dahan-dahan Dahan-dahan tayo. Papatawag kayo. Okay. Ang problema yung sinasabi mo, paring Conrad. Ah. Kayo mga civil society Manila, huwag kayo makialam dito. Civil society Bicol kami. We have our own. Kakaiba. We have our own. Oo, We have our own needs, Kakaiba our consciousness advocacies. nun, oo. We have our own initiatives. Yeah. So mga mag-aaway-away. Yan, ang yan mga- ngayon ang problema. So may mga chapter ba yan? Chapter siya. Patawag na kayo. Oo. 9:30 na ng umaga eh. Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Balik tayo, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Pare may nag-comment doon sa yung kaibigan ko. Tama daw yung sinasabi mo na whole society. Oo. Kasi wholesale ang corruption. Kaya whole society. lahat daw ng segments ng society tumitira. Ano nangyari sa atin? Ganun na, wholesale. Yun sinasabi that everybody is drinking from the same well. The well being the government funds, etc., etc. And it's all over the place. Mapahirap ka, ayuda. Mayroon. Ano ka, contractor ka, ito. Yan. Big business ka, loans from Lahat. Lahat. Or loans or incentives or Hindi nga, whatever. Lahat. that's all Everybody's. well and good. Bakit everybody's going for mga oportunidad. Pero sana naman, wag naman yung puro buhangin yung tulay, hindi puro makasubstandard. Wala silang choice eh. Sa laki ng nawawala. Kasi ibig sabihin, apektado yung lugar, yung mga tao. Tama, tama ka. Yung sinasabi- Pero kasi nga, Sana may Yung magagawa. kaibigan mo, pare, tama yan. wholesale na. All of society yan. And because it's also in accordance with the truism, nobody should be left behind. Ayan. Ayun. Lahat tayo kumita. Bakit sila? Ganun. Bakit sila kumita? Wholesale now. Nobody should be left Kaya behind. whole society. Pare. Kasi wholesale yung bakbakan. O yan. Ito, meron. Paano mo na masasabi? Parang nga ganyan eh. Kaya kailangan mag-ayuda kasi laki ng kita natin. Parang nakukonsensya. Kailangan magpa-ayuda. Ayan. Ito, pare, I just got a, tungkol dyan, itong to, MG Samidan Construction. Ayan nga, Development yung Corporation, was born with just 250,000 paid up capital in 2019. Na ngayon, 6 years old. 6 years old. 2025, 12 largest contractor for flood control with 58 contracts totaling 5.2 billion pesos. Maliit. Maliit. Kasi 2 trillion po yung flood control. Where are the projects? 35 projects in Abra, 11 in La Union, 5 in Mountain Province, and 4 in Benguet, etc. 144.75 flood control project in an area that UP's NOAA project says has little to nothing flood risk. 144. Oh. Isipin mo kung may flood risk pa yun. No. Hindi lang 144 projects siya. And then, 7 different projects across Abra, Benguet,
and Mountain Province are all priced at exactly 96.5 million. Pare-pareho. Pare-pareho. Galing nito. Ay, yung walang ibanan. Oo. Yan, Oo, yan. pare-pareho Yan ang lang walang tayo. iwanan. Oo. Yan. At sino ang kasama nila? There's a flood. Hindi ho flood control projects ito. Flood of pesos. It's a flood of corruption. Sabi nito. Ang sponsor daw nito, itong nandito, a certain Congressman Eric Yap. Yun. Yun! Yun yung nagpunta ng Malacanang. Gusto Yan, pang yun ihawa sa COVID Umiyak. si President Duterte. Oo. Mahusay. Mahusay ito. Hindi ba magaling yun? Ayan. Ayan na. Okay. Ang galing. So, tatanggalin po dyan yung project engineer. Papatawag. Project engineer. Wala na Yan ako na may kasalanan lahat dyan eh. Project engineer. Sa uli mo yung sinong contractor niyan? Yan ang dapat malaman. Sino kontraktor? Wala pang lalabas na pangalang contractor niyan. Diken na yan eh. Sa Nauhan. Okay. Nauhan at saka sa Bungabon. Ito pong issue sa MILF, parang Jonathan, may nagtatanong ngayon. Ayun. Ano daw ba ang yan pong MILF, kailangan mag-surrender ng armas. Yeah, as part of our peace agreement. Yes. As part of the BARM project. Yes. Yung mga combatants po nila dapat Nag-surrender. mag-surrender ng baril at si yung combatants magiging part na ng ating uniformed personnel. Yes. Yan. Ngayon, nag-surrender ba? Kasi po, ang claim ng MILF, hindi raw po ginagawa ng gobyerno yung kanilang promise na bigyan itong mga combatants ng mga suporta para ma-reintegrate sa society. Therefore, ang MILF sinabi, tigil, wala na yung decommissioning. Paano hindi binibigyan na 80 billion pesos a year kayong over na past 5 years? Yun na nga. Oh. Yun ang Eh, problema. nasaan na po? Hindi, nakakaabot ba sa kanila yun? Yun na nga. Nasaan na po? Nakakaabot ba doon sa baba ng combatants? Baka naman parang flood control din. Saan napunta nga yung 80 billion? Because that's part of the agreement. Kitang-kita mo na binibigay yung pera na yun. Oh, 80 billion pesos. So there's something wrong in the BARM. Ganun ba ibig sabihin nito? Papatawag ko itong mga ito. Batawag kayo dyan. Sige. DBM. So nanawagan daw po yung MILF chairman, Ibrahim. Murad. Yan si Murad yan. Murad Ibrahim. Lahat, commanders, members, fronts, ganyan. Wag kayong sumali sa decommissioning Nako. nitong Office of the Presidential Advisor on Peace. Ganon, Naku po dyan. Mabigat yan. Kasi mag-election pa naman sa Oo nga, October. Yun na nga daw ang in the connection light of the noon. elections, Yun daw ang baka, connection, yung election. Political statement to. No. May resolution pa po yan ng IMLF. Nako. Mabigat yan. Mabigat yan. Si Peace Advisor ba nito? Si Galvez. Ha? Si Galvez. Paliwanag nyo kung nasaan napunta yung 80 billion. Yan ang dapat natin. Sino Hindi, yung BARM yung magpapaliwanag. Barma, no? kasi Eh, yung sa sinabi, kanya dadaan. nagre-renege. That's the word. Kaya nga. Hindi sila tumutupad. In other words, sa, ikaw ang presidential advisor on peace, tumutupad sa etc., kasunduan. whatever it is. And you're supposed to be the handler of that 80 billion pesos because the BARM is an institution that you're trying to work out, establish, and make Pero may it a- nagsasabi raw, but unidentified source. Yun ang hindi ako palo eh. May source ka, pero opinion yung sinasabi na source. Sabi nito report na to sa Philippine Star, yan daw ginawa ni Murad will affect the election for Definitely. parliamentary. Definitely, it will affect. Of course, it will affect. Baka may kinalaman dun yung move ni Murad. May election nga eh. But in the meantime, whether it will whatever it is affect, ipaliwanag nyo muna kung saan napunta yung 80 billion pesos na Yearly. black grant every year since the time that this BARM law 10 years ago. was enacted. Yan, paliwanag nyo yun. 10 years ago, so nasa 800 Nasaan million na na yun. Baka naman napunta sa flood control. Hindi naman.
So I don't think it's that simple. In my last visits there, si Bermudez, yung kaibigan natin na press corps doon sa Mindanao, sabi niya, nagagastos naman. It's going to the right places. But Where? albeit a bit slow, lalo na sa mga malalayong lugar. Kaya nga yung poverty ando pa rin. The other point na gusto Anong niya pinagagastusan kaya nila? Kasi ito, halimbawa, yung mga because- public money. Pero pare, sa laki ng 800 billion na ang pera, dapat very obvious. Yung Kitang-kita mo ang improvement dyan sa laki ng pera. Well, that one hindi nga. Yun na nga yun. Halimbawa ito, Hindi ganun ka one of the items na pinaggastusan dapat dyan ay yung surrender. Ngayon sinasabi niya. Sinasabi niya. Ni Murad. Iso-surrender mo itong baril mo. Bibigyan ka hanap buhay. Bibigyan ka ng hanap buhay or whatever it is na yan. O ba't hindi mo na Nangyayari ba yun? Nangyari ba yun? In the first place, do you have the data? Ang pinatatamaan nito, yun nangangasiwa sa Farm. barm. Yung Presidential Advisor on Peace, yun na yan. Hindi, sip-sip kay BBM Hindi, kasi yun. ang Kaya pagkakaintindi lang. ko rin dahil darating nga yung election, di ba? That's Yung part mga, of it. yung mga nasa MILF, again, I'm not sure about the veracity of this, is that medyo dihado sila pagdating sa mga, kasi veterano na sa politika yung mga nandun na kalaban. So they want to maintain a certain Hindi, matindi certain talaga ika nga yung politics sa barm. Matindi yan. May kinakampihan yung Leverage, yung ika nga. ating peace Oo. advisor. Yeah. Yun ang may problema dyan. aming kinakampihan yung Meron. isa. Merong Yeah. favored group eh. So yung mga ibang grupo na feeling left behind, Yan. ayan, nag-aalsa. Nag-aalsa na. Mahirap yan. Kailangan So parang Solomon's Yung wisdom peace, yan eh. Dapat balancing act advisor yan eh. kailangan ayusin Yung, yan. yung balancing yan, hindi Ang naging- balancing act. ang nangyari doon, some are more balanced than the others. Yan ang meron bang masaklap. ganon? Meron masaklap. Some are more... Hindi, dapat yan pare, applies to all. Otherwise, not all yan eh. Otherwise, not all. Oh. Hindi kasi pag tinigil yung turnover firearms, problema talaga Oh, yan. yeah. Lalo na darating yung May election. may oh. election. Siyempre, Election. they are holding on to their Oo, kasi leverage nga. pupunta naman kayo ngayon. Mag-election tayo. Baka naman itong mga kandidato namin mawawala na naman dyan. Kayo-kayo na lang yan. Yun na nga yung nangyayari. Ba't namin May bibigay yung kapasidad. armas namin pag ganyan? Aha. Hindi nyo nga ibinigay in the first place, nung pa dapat nag-surrender over a period of time, na-turn over na namin Kasi yan. 2019 pa yan. Bro, Alin? Hindi pa naupo ni Pinoy yan. Na-turn over na Wala namin yung dapat black yan. grants, I mean. Black grants na yan. Yung black grants. At nakuha nyo na yung mga armas. Paano yan? So, sino kakausap kay Murad? Patawag mo yung si... Patawag! Oo. Patawag tayo. Ito na naman tayo. Dapat po dito magkaroon ng Oo. initiative. Yes. Kasi kumbaga, yung mga ganyang aksyon na itigil, May ano yan. may kalalagyan May tayo dyan. kalalagyan tayo dyan. Okay? Mabuti pa, habang simula pa lang, magkaroon na ng Oo. We have less than we have 2 months lang. Ito po. 2 Election months na. Election na. Oo. Baka nga election related to eh. It is It definitely I'm it is. sure Kaya it's nga leverage yung election ano nga related. Sino yung sinong bata ni Murad? Yan ang hindi natin alam. Kasi the last time around, nagkaroon na ng bakbakan dyan eh. Aha. Dito sa... Oo, yung tinanggal yung tinanggal yung chair, Mm. no? Siya mismo, si Murad ang tinanggal. Tinanggal si Murad. Yes. Tapos dahil may bata Mm. ang ating peace advisor, may bata, yun ang inilagay. Yes. Yan. Tapos down the line na yan. May kanya-kanya May na. problema tayo May dyan. kanya-kanya na. So ngayon, may reaction si Murad. Mm. Wala nang decommissioning. Ito naman, tukol dito sa PNP tsaka NAPOLCOM. Ano na yung pinagbakbakan nitong dalawang to? Yung tungkol sa sa Reshuffle. sa the principle of reshuffling. Si PNP chief po kasi, Nick Torre III, nag-reshuffle ng PNP. Lalo na yung mga matataas ang katungkulan. Sinita siya ng NAPOLCOM.
So, sabi po ni General Torre, na-resolve na raw nila. Yes, internally. Paano na-resolve? I think they have come to an agreement na when it comes to certain assignments, Napolcom. pinapaalam mo. Bakit ganun? Bakit Napolcom ang may... Hindi ko maintindihan yung sistema eh. Meron kang PNP chief, pero bago siya kumilos, kailangan Napolcom. Then, Maganda ang there- pagkaka-diffuse No, no. ni General Torre. There are two levels. Oh, There are paano, two paano? levels there. One is in promotion. Pagdating sa promotion from one grade to the other, lalo na dun sa mga, I think from colonel to ano, To to generals. general, you have to go to the NAPOL. Promotion ito. These are all about... Hindi, ito, position lang, reshuffle. Hindi, kaya nga. Ngayon, kaya nga dalawang levels ito. One is the promotion, the other one is the internal organization of the police. So, parang sinabi lang sa kanya, ano lang, medyo ayusin mo yung pag-reshuffle mo. You have the prerogative, pero ikaw yan, pero please make sure that this thing does not influence the promotion system later. So sabi po ng Napolcom, Okay. kumbaga tinatabla ng Napolcom yung mga gusto mangyari ni Torre na reshuffle. Okay? Ang problema ko rito, ang Napolcom pumunta ng media. Right. Kung administrative to as General Torre is saying, bakit? Hindi pumunta ng media. Mayroon nakakuha ng media. Ganun na rin yun, nalik. Kasi si General Torre did not sign. Kasi he's a member of NAPOLCOM eh. Aha. As chief of the PNP, he's a member of the NAPOLCOM. Kung ako naman, si Torre, meron siyang gustong gawin ng mga reshuffle. Gusto maglinis ng tao eh. Bakit naman yung Napolcom, papipigilan mo? Hindi. Ang kailangan lang dyan, Siguro sinabi, kumbaga, itagaan muna sa atin. hindi naman ganon. Siya talaga okay lang. Kasi promotion versus shuffling eh. Hindi naman magkaiba yan. Ang Okay. kailangan lang doon, mag-usap lang kayo. Usap. Oo. Kaya nga daw si Torre, ayaw niyang i-discuss Yes. in public. Kung paano nang gagawin. So it's a pity na may nag-leak. Yes. Yes. Sino yung ulol na yon na nag-leak? May nangyari doon. Alam mo kasi, May nagpatawag! Ayan, may Alam mo, nagpatawag. alam mo, Patawagan na yan talaga. Yung mga patawag na ganyan, yan ang kinakabahan ako eh. alam mo kasi, gaya na sinasabi mo, paring Conrad, since it has become a whole of society thing, Yan. even other interests outside of the organizations, they have come Sumasawsaw na rin. Sawsaw. Ang daming sawsaw dyan. Lalong-lalo na sa security forces. Ayan. Dalawang pinaka-importante ano dito. The security forces and the financial services groups. Ang daming patawag dyan. Aha. Halimbawa, mag-i-invest ka. Ikaw ay land bank o kaya ganito o DBP, magpapautang ka o kay GSIS ka mag-i-invest. May patawag yun. Ayan. Oy! Oy! Patawag. Ganyan din yung sa security forces. Bakit namatay na yung GSIS Malalim issue? na yung Pare malalim. May nagpatawag din ba? Malaliman ang patawagan dito. Doon sa GSIS? Ay, lalalim yan ha. Lalalim yan. Dahil guest mamaya si Sumo dyan sa Tuesday Club. Oo. Pare. Mamayang gabi? Hindi, ngayon dyan sa Tuesday Club sa Shangri-La. As we speak. Mamayang As gabi we nga. speak, he's Ngayon, there. umaga? He's there. He's there. Bakit iniimbita yan? Hindi nga, nakita ko lang doon sa chat group eh. Sino man nandito ngayon? Hindi, mahusay yung PR nito. Sa MPR nito. Hindi naman si Suspended, iimbitahin mo? mabigat. Mabigat Mabigat yun. Mabigat yun. Tony, mabigat. ambushin mo na. Another super body raw. Yung mismatch po ng ating education system maganda Ay. at saka yung pangangailangan ng mga Pinag-uusapan kumpanya, natin ng mga business, yan daw po i-address nitong super body. Pero super Meron na bago naman. rin naman eh. Bago super body. Na nagtayo daw po ng super body, yan ang pag-aaralan. Puro tayo aral. So, eh. yung super We're the body most- education, Sino higher hindi? education, Training and Dole. education. Ang problema po dito kasi, yung mga graduate ng senior high, Mismatch. dapat sinasabi nila, pag graduate ka na senior high, pwede ka na magtrabaho. Yes.
Di ba? Yung ibig sabihin, no, madadali. Dati kasi magka-college ka pa, tapos ngayon hindi eh. That Dapat. was the original idea. Dapat senior high, pwede ka na magtrabaho. Employable ka na. Hindi employable. nangyari yan. At ang sabi nila, kasi yung mga graduate ng senior high, hindi naman alam anong gagawin doon sa apply nilang trabaho. Halimbawa, ikaw ay hospitality. Doon ba sa senior high? Naibigay yung training para makapasok ka na agad sa hospitality industry. Baka iba, pinunta mo. Imbis na hospitality industry sa hospital. Baka sa massage parlor ka na. Yan. Hospital ka napunta. Ayan. Massage parlor. So meron pong super body raw ngayon. Naku po, ewan ko. Para tama yung matching ng Yeah. pangailangan Mismatch ng nga, mismatch. negosyo at industriya Mismatch. at saka ng maproduce ng Yes. mga eskwelahan. Yung mga pumasok ng mani-pedi, talagang marunong mag-manicure, mag-pedicure. At saka may pangangailangan ba sa mga mani-pedi na graduate? Punong-puno na po ang mga parlor ng mani-pedi. Hindi Parang ho. nangyari Hindi. Hindi pa ho kompleto. Hindi pa kompleto. Kasi merong mani-pedi plus scam operation. Scam operations. Ako, pag-usapan natin yung bukas, scam. Sa ngalan po ni Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ngayon, andito na siya. Ito na. Masikip din. Pare, masikip din. Ba, Masikip. matindi. Hindi. Matindi. Matindi Papatawag to. ko ang... Ayun, oh. Oo. Ito. Papatawag ko ang tailor nito. At papatawag Patawag mo. ko sastre. Patawag mo yan. Ito eh, biyasang anchor to, bro. Pero Ayan. mahilig sa Si Doreen Justin mahilig sa computers. sa Ronda Pilipinas. Karambola. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik